Kaliwat kanan ang pagkondena ng iba't ibang bansa at international groups sa Israel dahil sa pagpapalawak nila sa giyera sa rehiyon. Wala naman daw kasing dahilan para bombahin ang Iran. Daan-daang sibilyan kasama ang scientist ng Iran ang napaslang ng pambobomba ng Israel. Pinapalabas ng Israel na kasalanan ng Iran dahil nagde-develop daw ng nuclear weapons. Mismong ang international organization na nagtitiyak ng paggamit ng nuclear technology ang nagsabing civilian purposes tulad ng energy development at hindi pandigma ang dinedevelop ng Iran. Ang Israel, hindi nga sila nakapirma sa kasunduan ng iba't ibang bansa para sa pagsigurong hindi sila gagawa ng armas nuklear. Sounds familiar, no? Parehong-pareho sa paratang ng US noong 2003 na may weapons of mass destruction daw ang Iraq kaya kailangang gerahin. At kapareho ng Iran na sinasabing wala silang nuclear weapons. Wala ring natagpo ang kahit na ano sa Iraq. Kaya para sa anti-war activists, may basbas ng US ang atake ng Israel sa Iran. Ano nga ba ang interes ng US at Israel sa Iran? Dahil katulad ng Iraq, mayaman ang bansang Iran sa langis. Ang Iran kasi ang may 4th largest oil reserve sa buong mundo at may pinakamalaki rin na natural gas reserves. Mayroon ding tinatayang $700 billion worth ng importanteng mineral gaya ng ginto, copper, at iba pa. At dagdag pa dito, tinarget din daw ng US ang Nuclear Energy Development Program ng Iran na itinutulak na hindi na umasa sa dolyar at Western countries gaya ng US. Kaya naman pala. Para sa mga kritiko, unimaginable ang pinsalang pwedeng gawin ng US at Israel pag nagpatuloy pa ito. At ang maiipit na naman dito ay ang milyong-milyong sibilyan. Kaya naman panawagan ng mga mamamayan sa buong mundo, mapa Iran, Israel at kahit na US, i-de-escalate ang tensyon at arestuhin na si Netanyahu. Total, may warrant of arrest na siya galing sa ICC. O siya, dito na lang muna hanggang sa susunod na balita with feelings. Very last time breathing, you can put your whole army against my team. I guarantee